Pilit ninyong inaagaw ang paglaban sa korupsyon. Kinalalabas ninyo sa mga rallies ninyo na kayo lang ang may kakayahan na lumaban sa korupsyon. Napakalinaw mga kababayan. Ang nanguna nito, yung mismong ating Pangulo. At wala pang ganito in our history na naging leader po na pinangunahan niya ang pag-expose sa korupsyon sa DPWH. And this magnitude mga kababayan. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. O lumabas na yung totoong intensyon ng mga dilawan, pinglawan, civil society at church groups. Bakit walang tigil sila sa pagrarally at sumasakay mga kababayan sa anti-corruption campaign ng ating Pangulo? Kasi pala at sinisiraan nila ang kampanya ng ating Pangulo laban sa korupsyon as if pinalalabas nila walang ginagawang maayos yung ating Pangulong Bongbong Marcos administration. Yun ang kanilang yan ang kanilang narrative. Kasi pala, ang intensyon nila, sila ang dapat na pumalit sa 2028. Yan ang mga sinasabi ni na Akbayan Party List Chel Jokno at Percy Sindanya na kami na lang ang aayos ng Pilipinas. Sabi ba naman ng dalawang ito, sila daw na lang ang ayos ng Pilipinas? Maniwala sa inyo. Ayusin muna ninyo yung buhay ninyo bago ninyo ayusin ang Pilipinas. Di ba po? Naniniwala kayo na itong si Percy Sindanya kayang ayusin ang Pilipinas? Di mo nga maayos yung pagkatao mo. Pinapaniwala mo yung mga... Ano ba? Alam na ninyo, para itong si Sasot at si Regal Oliva. Regal Oliva. Maniwala kami kung maayos muna ninyo yung buhay ninyo. Kasi may kasabihan po tayo, you cannot give what you do not have. Yung ating Pangulong Bongbong, naayos niya yung kanyang sarili. Kaya may credential siya and moral ascendancy. Di ba yung mga Marcoses, siniraan ng siniraan, naibangon niya yung kanyang pangalan. Ang pangalan ng kanyang tatay, kaya nga landslide. At maayos ang kanyang pamilya. Kayo, di ba? Nagsisimula pa lang kayo sa politika. Mag-experience muna kayo ng medyo matagal-tagal sa politika at i-prove ninyo na kaya ninyong ayusin yung sarili ninyo muna. Doon kami maniniwala na kaya ninyong ayusin ang Pilipinas. Parang yung mga Duterte, talagang hindi ay maayos ang Pilipinas with the Dutertes kasi mismong yung pamilya nila hindi maayos. Tama po? Nagsisimula yan sa pagkatao. Nagsisimula yan sa pamilya, mga kababayan. Hindi mo kayang ayusin yung pamilya mo, tapos nagbo-volunteer kang ayusin ang bansa. Ayusin ang bansa. Sinong maniniwala sa'yo? Kayo-kayo na lang ang naglulukuan yan. At saka, yung mga dilawan mga kababayan, sabi nga natin, 3 dekada kayong pinagbigyan after ng EDSA People Power 1. Diba? Lahat dilawan mga kababayan, yung umupo na mga leader, hanggang kay Digong. Hybrid dilawan si Digong. PDP laban yung kanyang partido. At na-appoint siya, nagsimula mga kababayan, bilang isang acting vice mayor. Kasi in-appoint ni Cory Aquino. Doon nagsimula yung politika ni Digong. Di ba? So anong ginawa ng mga dilawan? Mula kay Cory hanggang kay Duterte, naayos ninyo yung Pilipinas? Di ba hindi? Ngayon lang nagsisimula na maging maayos ang Pilipinas, pilit ninyong sinisiraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. At dito nga sa corruption issue, pina-hijack ninyo, pinapalabas ninyo, kayo ang nangunguna sa paglaban sa korupsyon. Hindi yan totoo. Ang nangunguna po, ang nag-expose nito, yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang zona, namaya naman kayo. At nilaunch niya yung sumbong sa Pangulo at binuo niya yung ICI. The rest is history. At may mga nabawi ng pera at luxury cars. Di ba pa?
Kaya pala kayo nagrarally. Kasi pinapalabas ninyo, kayo yung lumalaban talaga sa korupsyon. Sinong maniniwala sa inyo? Sa ganyang kasinungalingan. Sa totoo lang, sumasakay lang kayo sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Yun pala, kasi ang intensyon ninyo, kayo ang dapat manalo to make over by 2028 using the fight against corruption na pinapalabas ninyo, kayo yung bida. Di ba po? Ayan sabi ni Sindanya. Sindanya, kung hindi nila kayang ayusin ang Pilipinas, kami lang ang kikilos. Sa gitna ng protesta, kahapon nanawagan si Akbayan Representative Percy Sindanya na dapat agarang kumilos ang mga pinuno ng bansa upang tugunan ang mga kinakaharap na suliranin. Kung hindi raw magawa ng kasalukuyang liderato, handa umano silang umangat at akuin ang responsibilidad para ayusin ang Pilipinas. Payag ni Sindanya, kailangan nang mag-resign si BP Sara at kung hindi maayos ni Marcos ang Pilipinas, kami na lang ang aayos sa Pilipinas. Assuming kayo, ayusin mo muna yung buhay mo. Ha? Gate ng kongresista, hindi sapat ang aksyon ng administrasyon sa ngayon, kaya't kailangan umanong tumaas ang antas ng pagkilos mula sa iba pang sektor upang matiyak ang natunay na mapaglilingkuran ang bayan. Pilit ninyong inaagaw ang paglaban sa korupsyon. Pinalalabas ninyo sa mga rallies ninyo na kayo lang ang may kakayan na lumaban sa korupsyon. Napakalinaw mga kababayan. Ang nanguna nito, yung mismong ating Pangulo. At wala pang ganito in our history na naging leader po na pinangunahan niya ang pag-expose sa korupsyon sa DPWH. And this magnitude mga kababayan. Ito naman si Jokno. Sabi ni Jokno, sabi dito sa kanyang speech sa Trillion Peso March, Jokno first stressed that both Marcos and Duterte owe the public their statements of assets, liabilities, and net worth or SALN. BBM, where is your SALN? Sara, where is your SALN? Sabi po ni Jokno. Hindi ba kayo na-inform? Hindi ba kayo nagbabasa ng balita? Denial na ng ating Pangulo, kahit nga si Sara, as reported ng Inquirer sa Ombudsman. Report November 21, Marcos SALN puts him on billionaires row. Duterte net worth 88.5 million. The figures were taken from the Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth or SALN of the two highest officials of the country, which were obtained by Inquirer from the Office of the Ombudsman on Thursday after former Justice Secretary Crispin Remulla took over as Ombudsman last month and relaxed the rules for making the documents public. Resigned Representative Saldico, the former Ako Bicol representative at the center of the multi-billion peso flood control scandal, had an estimated net worth last year of 5 billion pesos, according to his lawyer, Roy Rondain. The other billionaire lawmakers whose SALNs for 2024 had not yet been publicly disclosed were Cynthia Villar, who had a declared net worth of around 3.8 billion in 2020, and Manny Pacquiao, 3.18 billion also in 2020. The President and First Lady Lisa Marcos jointly declared a net worth of 371.5 million in 2022, the year he was elected. This rose to 389.3 million in 2024. This included their personal and real properties consisting of agricultural, commercial, cultural, residential, and mixed properties, combined with their newly acquired properties in 2022 and 2023. An appraisal by the asset valuation company Cuervo Appraisers Incorporated said the first couple's net worth was 1.3 billion pesos in 2024, or more than 3.5 times what they had declared. This grew from an appraised net worth amounting to 960.7 million in 2022 and 1.15 billion in 2023. The President's 2024 net worth rose
mainly due to additional real properties valued at 142 million, along with personal properties that included jewelry and 12 vehicles, including a Mercedes-Benz, worth 10.5 million, plus artworks amounting to 74.4 million. Among the artworks were 126 paintings, including works by Fernando Amorsolo, Jose Joya, Vicente Mananzala, Ben Cabrera, and other drawing by national hero Jose Rizal, of Juan Luna and Felix Hidalgo, called Los Dos Pintores. The President has 7 other residential properties in Laguna, Parañaque City, San Juan City, in Lawag, 5 agricultural properties in La Trinidad, Benguet, and in Cabuyao, Laguna, 2 mixed properties in Pagudpod, Ilocos Norte, and San Fernando, La Union, and a commercial property in Batac, Ilocos Norte. The President Salen indicated that half of the San Juan and Parañaque properties were donated to him by his mother, former First Lady Imelda Marcos. Gumagawa-gawa kayo ng kwento, inaanapan ninyo ng Salen yung ating Pangulo. Hindi kayo nagbabasa, hindi kayo nakikinig yata sa mga balita. Daldal lang kayong daldal, parang si Catriona Gray. Mali-mali yung mga sinasabi. Spreading fake news, disinformation, and misinformation. Yan ang ginagawa po ninyo. Para siraan yung ating Pangulo. Para yan pala yung intensyon ninyo. Para sa 2028, kayo ang papalit. Yung tropa ninyo, sakbayan ang gustong pumalit. Kaya ang ginagawa ninyo, manira sa Marcos administration. Hindi kayo obra kasi hindi na po ito nung panahon ng Marcos Sr. na wala pang social media. Ngayon na may social media, madali na lang po ang pag-counter sa inyong mga black propaganda. Di ba po, mga kababayan, ang daling mag-research, ang daling i-counter, ang mga pagpapakalat ninyo ng fake news, ang mga black propaganda ninyo laban sa ating Pangulo. Pinalalabas ninyo, kayo yung nangunguna sa paglaban sa corruption. Paano kayong nanguna? Kailan lang kayo nagsalita? Di ba, sumakay na lang kayo nang expose ng ating Pangulo ang massive flood control scandal sa kanyang zona. Inundan ng kanyang pagpapreskon at paglunsad ng sumbong sa Pangulo. At doon na nangyari yung sunod-sunod ng investigasyon sa Congress at saka sa Senado. At ngayon, we have the ICI. Huwag kami Sindanya and Cheljokno. Gusto lang ninyong isulong ang inyong sarili ding agenda pala. Dinabuking kayo ngayon. Huwag kayong nagpapaniwala mga kababayan. Kasi ang gusto nilang mangyari, make-over uli sila. Kasi natalo yung mga dilawan sa 2022 election. Hindi nila naipanalo si Leni Robredo. Gusto nilang bumalik. So ang ginagawa nila, sinisiraan nila yung ating Pangulong Bongbong Marcos as if walang ginagawa. Anong walang ginagawa? Sa paglaban sa korupsyon. Siya mismo yung nangunguna dito eh. Tama po mga kababayan? Tapos, sinabi pa ni Sindanya doon na puro daw sapsap, dilis, yung mga nakukulong, nahuhuli. Paghintay-hintay kayo. Ang susunod na po, yung mga pating, butanding, balyena. Pakinggan natin yung press briefing kanina with Jose Castro at saka ni DLG Secretary John Vic Rimulya. Masaya ko pong ipinaparating sa inyo na kahapon po ay napakapayapa ng ginawang pagkilos ng mga nagpoprotesta laban sa korupsyon. Ang total number po namin na estimate ay hindi ho lalagpas ng 20,000 sa buong Metro Manila ang nagprotesta. So kukunti na lang po. Sa People Power Monument po ay 20,000. Mga 6,000. Sa Luneta ay 3,000. Sa Liwasang Bonifacio ay 1,800 to 1,000. Pagod na yung mga tao sa kasinungalingan nila. 2,000. And second wave ay 200. So, meron pang ibang mga scattered all around Luzon and Cebu and other places. Pero, gusto ko rin po parating sa inyo na 100% po na walang nasaktan, walang acts of violence, walang hooliganism, walang anarchy. At yung security preparations ng PNP po ay nasunod at sumunod rin ng mga tao. Questions po? Kat Domingo, ABS-CBN.
afternoon. Sir, yesterday you were heckled while you were monitoring the operations of the PNP in some of the rally points. What was your reaction with regard to the public's seeming dissatisfaction with regard to your service and presence there? Well, you have to distinguish between what you said within the public and the people there. You're talking about the public, you're talking about the entire population of the Philippines. I don't think it is as bad as you portrayed it to be. Pagdating po sa mga tao ron, kasama na rin sa trabaho natin yan. Everybody has the right to be heard. Everybody has the freedom of speech is enshrined in our Constitution. So yung ginagawa Yung sa akin, mga DDS man lang po, halos nung pinagsasabi sa akin. ang okay na sa akin. nanuya As long as kay they John keep B. the peace. Crimolia. Karapatan naman na sabihin nila kung ano nararamdaman nila eh. Kung ang damdamin ko lang iniintindi nyo, baliwala naman sa akin yun. Kasama na rin sa trabaho ko yun. Normal yun sa kung mga DDS. Facebook nga, ano-anong nakukuha kong message doon, pareho na rin sa live na nangyayari yun. Hindi ko na iniintindi yun. Mas importante yung trabaho na ginagawa namin. Stop taking meetings. Sir, on a slightly different topic, can we get an update with regard to the whereabouts of Zaldico as well as Porac Mayor? Porac Mayor Jaime Capil. Zaldico is believed to be in Europe, suspected to be in Portugal. He is suspected to have a Portuguese passport acquired so many years ago. Ayun lang ang details. Nakikiusap kami sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo na kung makita nila si Zaldico, kung pwede nilang picturean, padala kagad, i-post kagad sa internet para may idea tayo kung nasaan siya. Sa ngayon, ang hinala namin ay nasa Portugal siya at doon po siya naninirahan. Pagdating kay Porac Mayor, he is in the Philippines as of immigration records and dito pa rin siya. There is a warrant of arrest out for him and he has sent surrender feelers to the PNP. We will know within this week kung mag-surrender siya. Kung hindi, umpisa na namin yung intensive manhunt para sa kanya. Sir, yung kay Zaldico in Portugal, can we confirm if he has a golden visa? And how does the DILG intend to repatriate him to the Philippines considering that we have no extradition treaty with Portugal? That is something the DFA will have to answer, not the DILG. Interior kami, so it's only within the Philippines. So pagdating sa ganyang bagay, the DFA is the best person to answer. Okay po, next na 25. Secretary, good afternoon po. Sa part po ng pagtugis kay former Congressman Zaldico, wala po ba tayong group effort? Pagtugis. Pag-aresto sa kanya dahil meron naman pong warrant of arrest. Ang Wala tugis po in ba English is tayong- hunting ba yun? Ang tugis po. Hunting yan, no? Sige. Po. Wala po ba tayong group effort para mas mapabilis yung pagdakip po sa kanya? Talagang ginamit mo yung group effort, ha? Meron naman. It is a whole of government approach to get Zaldico. The DFA, the DILG, the Ombudsman, the DOJ are all working together in order to get a satisfying outcome into the repatriation of Zaldico back to the Philippines. To what those measures are, I cannot speak of yet. But I think when it comes to repatriation, DFA should be the lead. Sila dapat na magsabi kung anong gagawin. So wala pa po yung pag-cancel nung kanyang passport? Meron na. Pagkalam ko na-cancel na yung passport niya. Pagkalam ko lang ha, but you can check again. Pero, again, we believe he's holder of 2 passports eh. Not only a visa, but 2 passports. So, doon yung may complication tayo na konti. Next question, Maris Umali, GMA. Good afternoon, Secretary. You mentioned when you accompany those the first batch of those arrested to the Quezon City Jail when they were jailed there, that in a few weeks the bigger fish will be arrested already. Can we just get an update on that? Will we be able to really capture them in a few weeks' time before the Christmas Christmas month? Capturing them is not the issue. They're in the Philippines. Mahanap yan. It is the wheels of justice turning na iniintay natin. The Ombudsman will file the necessary cases in his own time. And after that, when they have a warrant of arrest, we will get them. 100% we will get them. But definitely there will be bigger fish because that is one of the issues that Yes, were raised we will. yesterday in the rally that parang in their own words, puro dilis at sapsap lang daw ang Si mga Percy na-arresto Sindan and niya yung not, nagsabi niya, pating at mga Akbayan balya. Party List Ngayon, papunta na Representative. tayo dun sa Pating at Balyena. Doon na tayo papunta. You see? Okay, malapit na yan.
bigyan natin ng ombudsman ng karapat-dapat na oras. Kasi si ombudsman meron siyang ethics sa pag-file ng case. Gusto niya may reasonable certainty for conviction. So hanggang hindi niya final yan, ibig sabihin, hindi siya sigurado. So pag-file niya, ibig sabihin yan, sigurado siya mako-convict na lahat yan. Thank you. But in his own time, lalabas yun. Thank you po. Ngayon naman po pakinggan po natin si Police Brigadier General. Hintay lang kayo yung mga pating at balyena, susunod na po. And in fact, hindi lang konektado dito sa flood control. May mga nauna na pong pating. Ang pinakamalaking pating po na nasa kulungan, si Digong. Di ba? Si Kibuloy, si Tebes. Di ba mga pating yan? Si Alice Goo. At susunod na siguro si Bato. Or si Bongo, baka kasama sa ma-deliver na din po sa dahig. Ano pag gusto ninyo? Pero dito sa sa flood control, may proseso po. Pag na-file na po ng ombudsman sa DOJ, then, or sa Sandigan Bayan, tulad ng kay Saldico, then malamang sa malamang, ang susunod po na i-issuehan ng Sandigan Bayan ng warrant of arrest, mga senador na po. Ino-observe strictly yung due process ng Marcos administration. Kaya lang, hindi kayo makontento kasi alam namin yung motibo ninyo. Pinalalabas ninyo talaga na kulang yung efforts, mahina yung kampanya. Kasi yung intention ninyo pala, raan yung ating Marcos administration para kayo yung to make over, iboto sa 2028 presidential, vice presidential elections. Iyan kung mangyari yung inyong mga panaginip. Kasi alam naman po ng mga mamamayang Pilipino kung ano ang ginagawa ng ating Pangulo. Tama po mga kababayan, hindi na ninyo mauuto ang ating mga mamamayang Pilipino. Hindi nga ninyo naayos yung buhay ninyo. Tapos gusto ninyong ayusin ang Pilipinas at pinagbigyan na kayo. For more than 30 years, mga dilawan ang umawak sa Pilipinas. Ano nangyari sa ating bansa? Umangat ba ang ating ekonomiya? Di ba hindi? Nalampasan tayo ng mga kalapit-bahay nating bansa. Di ba? O ngayon, si Marcos, kaya yun ang dahilan kung bakit landslide yung ating Pangulong Bongbong. Kaya si Sara, 32 million yung boto kasi 31 million mga Marcos supporters. Yan ang katotohanan yan. Kaya tingnan ninyo yung mga pumunta na mga nagrally na mga DDS, kasya na lang sa isang jeep. Grabe man na niya, Miss Din Maravillas. Kukunti man lang sila. So, ang tanong, nasaan yung 32 million? Wala man pa kasi po na 32 million silang supporters. Kasi yung 31 million na boto ni Sara sa 32, yon ang mga Marcos supporters. Sumakay lang po yung mga Duterte. Si Sara nakasakay lang po. Kahit si Digong po, nanalo 16 million yung boto noong 2016 kasi sinuport po ng mga Marcos loyalists. Kung hindi, walang Duterte pong presidente. Yan ang katotohanan yan. Yan man lang po mga kababayan yung ating short video ngayon. Atid sa inyo nitong napakagandang product from Australia. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Yung mga gusto po na mag-try nito, magnegosyo at mag-consume, mag-message na lang po kayo sa akin, sa amin, Dante Maravillas. So kundi sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. So lagi ninyong tatandaan mga kababayan sa buhay, you become what you believe. Bye-bye po. God bless.